Pauwi lang po kami. Nag-overnight kayo? Yes po. Oo nga, may team kayo. Kamusta po experience dito? Masaya po. Masaya po. Talaga, nagsusulo kayong dalawa ha. Wala kayong sinamang iba ha. Gusto nyo matanggal ang stress nyo ha. Opo, para peaceful. Day off lang po kaya. Kung kayo tatanungin, babalik pa uli kayo dito? Siyempre naman po. Ay, okay. Sige. Salamat Thank po. you po. Ingat sa biyahe. Maraming salamat Ingat po. po. Thank you. NGO TV Network. Ay, good morning po. Kuya Ricky, kayo po pala. Opo. Kailan pa po kayo? Kahapon po, mga alas 4 dumating kami. Kamusta naman po ang stay nyo rito? Okay naman po. Kayo po si Kuya. Ako po si Kuya Enzo. Ano po balik kayo dito? Bali ako po yung katiwala ng boss namin, si Ate Rose, na nandiyan lang naman siya. Ganun po. Mamaya makita nyo, nag-garden siya, nagtatanim. Opo, medyo nabighani ako dito eh. Alam nyo po, mahilig ako sa adventure din, kaya pagka may mga nababalitaan ako mga lugar, kagaya nito, dinadayo namin. Salamat po sa pagpasyal nyo at sana po medyo nyo mas lalo yung lugar ngayong araw. Actually, bitin kami sa oras, kailangan kami bumalik kasi mamayang kami, magtatrabaho na naman kami sa studio. Kaya nag-aapura rin kami. Pero ganun pa man, ano po ba meron dito sa loob ng facilities nyo, maliban dito sa mga ginalawan namin kagabi? Ayan, so welcome po kayo dito sa Dagat-Dagatan Campsite. So ito pong ating campsite is good for all ages to. Kasi napapansin po namin sa mga bisita namin, hindi lang sila puro mga adult. So meron din po mga kids na sinasama rito, pati babies. Then yung mga senior citizen, nag-enjoy po sila. Meron po kayong lugar na para sa mga kids? Playground, no? So yung area naman po natin, may mga flat area po tayo kung saan nakita namin yung mga kids nagtatakbuhan sila. Tapos yung pool po natin is kids friendly dahil mayroong mababaw na part. Then ang pinakamalalim po natin is 4 feet. So ano siya, then hindi po namin hinahayaan na mga bata lang suswimming. Kailangan kasama yung kanilang mga guardian, yung mga adult. Napansin ko lang, tubig nyo parang buhay Ay sir, yan po yung tubig po natin, galing po yan sa ilalim ng bato. Wah. So ano po siya, potable, pwede siyang inumin. Yan ba yung tinatawag na bukal? Bukal po sir, sa spring. Bukal. Pero meron din po kaming isang source na galing naman sa sapa na hindi rin polluted kasi walang mga bahayan yung kanilang dinadahon. Pero malamig din po. Siyempre po, malamig po dahil kasi sa Los Baños meron din bukal pero mainit naman. yung hot spring po. Dito naman pala malamig. Dito naman sa atin, yung mga natural spring natin is hindi siya polluted, malinis po. Galing sa mga kakahuyan sa taas ng gubat. Kailan niyo po naisip tong concept na to? Anong year kayo nagsimula? Noong 2017 po, ito po yung parang simpleng farm lang po ni Ate Rose. Binanggit ko na yung aming boss namin. So siya po ay nagtatanim-tanim lang dito. Then nililinis niya. Tapos nung nagbo-boom po yung tourism, so naisip niya na i-open sa public. Opo. So noong una kami lang, mga family lang, ginagawa namin picnic area to. Tapos nung may mga pumapasyal na mga turista, so naisipan nila na i-open sa public. Tapos paunti-unti po yung development, pinaganda niya. Lalo yung mga landscaping na yan, kasi isa po siyang agriculturist, tapos magaling sa mga halaman, kaya unti-unti. So from raw to ito na po. So from 2017, ano po na-experience nyo? Nakilala naman po sa publiko? Noong una po, siyempre pag bago pa lang, wala pang masyado nakakapansin. So yun, paunti-unti lang. Yung mga nakapunta rito, nire-recommend nila sa iba. Then yung pag may nagpupunta po mga vlogger, ayan, kagaya nyo, kayo po yung malaking tulong sa impact ng tourism sa isang Kasi komunidad. din yung natatanong ko yan, so galing kami Pasig, inurasan ko. From Pasig, umalis kami ng alas 3, dumating kami dito ng 4:30. So, maximum of 1.5 hour. Yun po, isa pang advantage natin, malapit po tayo sa Manila. So, kung kaysa lumayo pa po yung mga turista natin from Manila, meron naman po mga pasyalan katulad dito sa Rizal, sa Tanay na malalapit lang, madaling puntahan at madali din umuwi. Ang isang matutulong ko lang, Kuya Enzo, na po, ang ganda talaga ng lugar nyo. Kaya lang yung entrada po doon, galing po to sa National Road,
dapat po meron kayong magandang malaking karatula doon na may nakaaro. Kaya napakagandang Hindi po mungkahi napapansin. Yan, napakagandang suggestion po. Kaya lang po namin natuklas to, yung pong misis ko, tsaka yung anak ko, nag-ikot dito. Tanong ng tanong, sa lambingan, nagpunta sila, nalayuan sila sa lambingan. Punta sa gano'n, nalayuan din. Hanggang sa natuklas to, ito talagang pinaka naging love nila. Opo. So yung yung mga ibang pasyalan dito, so may kanya-kanya po silang feature. So Oo. lahat naman po ay maganda. Nagkataon lang na siyempre may kanya-kanyang panlasa yung mga guests natin. So pag napunta sila sa ganitong lugar, dito yung mga campsite po, hindi naman sila magkaka-competition. Kasi yung iba po nakagaling na halimbawa dito sa campsite na to, nire-recommend po na ibang campsite, meron pa po doon, pasyalan nyo po. Oo. So kaya palipat-lipat lang po yung mga turista. Ang isang nagustuhan ko dito, pagpasok ko, very, yung hospitality talaga, Pilipino. Yung si ate, yung Joey sa po, amin, yung nag-aasikaso sa amin. Yan, misis ko po yun. Ayun, tuntua kami kasi kung nung kailangan namin, nagtanong pa sa amin, may kawali ba kayo, may ganyan kayo, may ganyan. Yun po kasi yung isang ina-advocate namin na maging hospitable sa lahat ng turista. So, ina-anticipate namin kung ano yung pangangailangan para ma-enjoy nila yung lugar. Hindi lang maganda yung lugar, dapat maganda rin yung pakikitungo ng mga staff para yung stay ng mga turista is maging happy sila habang sila narito. Ito po, lalo na yung summer pa rin ngayon, ano po na-experience nyo? Dinadayo po ba talaga kayo? Napansin po namin, since nag-boom po yung tourism, una po hiking, then nauwi sa camping. Kasi yung hiking po kasi pang adult lang eh. Opo. So ngayon, boom na boom po ang camping dahil ultimo mga bata hanggang mga adult, mga senior citizen, pwede po nilang isama dun sa campsite. So, nung rainy season po, medyo bawas po yung campers natin, pero marami pa rin. Then, nung naging yung dry season na, yung hindi na masyado maulan, mas dumami po, sir. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yung mga turista natin. Actually, ang isang nakita ko kahapon while nagte-brainstorming kami nito mga kakuya ko sa Eagle, isang maganda to sa team building. Opo, yan. Sa lugar nyo. Meron din pong mga nag-i-inquire na tungkol dun sa team building. Yung iba naman po, mga small group lang sila, pero open naman po ito for team building. And Opo. welcome nga po pala mga Eagle dito. Saludo po kami dyan kasi may mga pumupunta na po rito na mga Eagle and natutuwa naman sila kung mabalik din po yung iba. Talaga po. Opo. So bukod po doon sa nabanggit nyo kanina, mga pambata, ano po ibang activities nyo meron dito sa Ayan. loob? So kapag nasa dagat-dagatan campsite po tayo, meron kayo ditong pwedeng gawing mag-fishing. So yung fishing po natin, yan sa lake natin, yan po ay... Yan, dyan ako isang tuntua. Fishing. So yan pong lake natin, marami pong isda dyan. Meron po dyan mga tilapia, dalag, hito. Meron ding karpa na malalaki. So pagka po talagang sinuswerte at matyaga yung mga karpa ang may mga 5 kilos, 6 kilos na malalaki. Yun na wala kami na huli, karpa, puro tilapia. Tapos yung mga dalag po natin, meron dito mga angler talaga na ang target lang nila is dalag. Tapos yung mga tilapia lang, yun yung common na nabibingwit po dito. So kapag po kayo nag-fishing, yung ating pong fishing rod is for rent is 50 pesos kung wala kayong dala. Opo. Yung pong traditional Yung na nga po, kawayan lang na... Opo, nagrenta nga po kami. Yan, kasama na po din yung pain. Tapos kapag po nakahuli kayo, so yung nabingwit ninyo, titimbangin natin kung marami, 120 pesos per Mura kilo. nga eh. Mura. And fresh po sir, kasi Opo. napakalinis po ng tubig natin. Wala pong Kahapon, pollution. kaguli, pinaiho namin kagad. Opo. Masarap. Di ba masarap sir? Opo. Then Kuya Ricky, meron pa po tayong bukod sa fishing, pwede po tayo mag-boating. So yung boating po natin, dalawa yan, pwedeng yung fiberglass boat. Meron din po tayong pedal boat. Then yung bamboo rafting, yung kawayan na Opo, yung balsa ko tawagin. Opo, balsang kawayan. So yung balsang kawayan is 150 pesos per hour. Pwede na magpalit-palit yung mga group. Ganon din po yung ating fiberglass boat. 300 naman yun, palit-palit na yung mga group. Ito, gumagalaw kasi isip ko, no? Kasi dumadayo, pumunta akong Bohol. Kagaya niya, meron kayong balsa boat. Kung makaka-create kayo, Kuya Enzo, ng isang malaking balsa boat na meron siyang parang kubo, Opo. doon kakain, tapos umaandar yung balsa. Opo. Ay, Parang napakagandang moving, kung tawagin lang, moving restaurant. Hindi naman restaurant yun. Opo. Sabihin, doon nagluluto ka doon, doon kumakain, gumagalaw yung balsa. Panibago experience Isang po. magandang yan. Ako, naisip ko yun, Kaya Isang po, concept yun. napakaganda nga po ng mga pumapasyal po dito, yung mga nakapunta sa ibang lugar, nagsishare sila. Kagaya nyo po, napakagandang idea po yan. Kaya nyo at paparating namin sa boss namin. Opo. At malay nyo, pagbalik nyo, meron na tayo na kayong unang susubok. Tapos, lagyan nyo na rin yung
Meron naman dyan yung mga on-call na mga tumutugtog na mga ukulele o violin. Dagdag attraction pa rin po. So yung kagaya nun sa boat, kasi na-experience ko yun eh. Kumakain kami sa balsa, kinakantahan kami. Di ba? Kasi di ka naman pwede maglagay ng video okay doon, saan may sasaksak yun. Di ba? So sila live kumakanta. Opo. Di ba nakakaaliw po? Ayan, Ayun, isingit ko lang po pala, Kuya Ricky, na dito po sa campsite natin ay pinagbabawal po natin yung mga Bluetooth speaker, yung malalakas. Pwede naman sila mag-music. Pero yung sa minimal volume lang. Kasi gusto natin ma-experience ng mga turista, ng mga campers, yung natural na tunog ng kalikasan. Yung mga huni ng ibon, pag-aspas kasi ng yung dahon. malakas na sounds, noise na yun eh. Hindi na sounds yun. So yung mga ingay natin sa syudad, hayaan natin iwan na lang muna doon. Then dito, yung talagang buhay probinsya, buhay kalikasan. Kaya yung pala mga nasa napansin natin. ko, pag pumunta ka sa ibang lugar na maliligo ka, sila pa nag-aalok, may video okay kami. Kaya pala dito, wala akong nakitang gano'n. Kasi gusto nyo, yung peace of mind ba, pupunta yung mga turista dito para magpahinga, tahimik, fresh air, fresh fish, di ba? Puro fresh. Tapos nature-wise, talagang nature na nature. Yan po. Nakakabawas na stress, di ba? Yan po yung pinapanatili natin na sana yun yung lagi may experience ng mga turista natin. Pero minsan naman po nakakaranas tayo ng karanasan na merong mga nagsasound. So pinapaalalahanan po natin sa mainahon na paraan para... Hindi, tama lang naman po yun kasi sa mga ganito na public na may set rules eh. Kailangan i-abide mo eh. Opo. Tapos ikaw marami kayong kubo. Ilan po lahat kubo to? Yung pong kubo natin, ito po for big group. So meron po tayo itong 2-story na ito. 3-5 po yan. Included na dyan yung mga beddings. So good for 10 to 15 packs. Tapos meron ng CR, meron siyang dining at saka kitchen and cooking utensil. So included na po yun. So dadali na lang nila ay yung mga lulutuin at saka yung extra na mga pagkakainin. Bago nga kami pumunta dito, nagtatalo-talo kami. Kasi sabi nga ni Miss, uy, kubo lang yun ha. Okay, mag-expect na bahay ang kinuha ko. Pero kagabi, kami nang problema. Ang luwang nung itaas, ilang kami dumating dito. 15 ata tayo, kami dumating dito. Ay sa tingin ko, kahit hindi na kami nag-tent, hindi na nagduyan, kasya kami sa loob eh. Maluwag sa... May papagpakay sa baba. Ang isa natutuwa kami, kasi nagdala kami ng lutuan namin eh. Nililibre nyo na pala yung lutuan. Meron na po, included na yung gas stove dyan. So kung halimbawa kami mag-anak, gusto namin magtahimik na 1 linggo. Pwede po yun. Di ba? Maayos ang tulugan, nilutuan ka na dyan, tahimik, di ba? Kami lang. Maganda. Kaya natuwa ako doon sa lugar. Tapos yung mga tao nyo, napapansin ko, sisipag, tingnan nyo, kagaya na nasa taas nyo. Kanina na pa yan, Kaya pala ang gaganda ng mga halaman nyo, buhay na buhay. Minemaintain po kasi yung mga halaman. Ayan tanim sila ng tanim mo. Ayan Diyan ako nagulat kanina Sabi ko, simpleng pero alaga yung lugar. Mapapansin nyo kahit summer yung greeneries natin, talagang green pa rin yung mga halaman. Tsaka umalis sila ng walis. Yun iba pagka umalis yung bisita, tsaka naglilinis. Sila, walis na walis. Hanggang may makikita ng mga walis yun, may nawalis. Marami naman po kasing talagang mga campers, mga turista na mga responsable. Alam nila sa sarili nila kahit hindi pa alalahanan na pag-aalis sila, dapat wala silang iwan na kalat. So yun tinatawag na leave no. Kaya tuwan-tuwa po kami sa kanila kasi pag alis nila, sila mismo yung naglilinis ng mga kalat nila. Ito pong kubo nyo na to na full story. Meron pa po ibang kubo. So ito po yung 3.5. Meron po tayo dun sa may pagpasok ng gate. 1.5 lang po yun. Included yung beddings, tapos yun lang, beddings lang at saka ang CR is common. So meron po tayong 1.5 uli, ito po 1.5 yan. Ayun nga kala ko may darating kami bisita kagabi. Tinanong ko kay ate, nagulat ako, 1.5 lang itong ito. Included yung samantalang doon sa mga resort, renta ka lang ng kubo. Ang tawag ito, hindi po yung cottage. 800 pesos. Di ba? 800 pesos gagamitin, may oras pa. Wala, 8 oras. Ito. May oras din naman tayo, sir, 22 hours para bigyan natin ng... Pero mas mahaba po. Kasi kung darating ka nga kagaya ng hapon, ang out mo is 12 o'clock. 12 o'clock, pwede pa kayo mag-isa hanggang 1 habang naghiligpit. Mahaba pa rin, di ba? Kasi binibigyan po natin ng oras na linisin ng mga staff kasi pag may darating, may kasunod. Pero pagka naman po walang kasunod, hindi naman natin so, obligan. ilan po lahat ng kubo nyo dito?
So meron po tayong 3.5 in 2-story, good for 10 to 15 packs. Meron tayong dalawang 1.5, good for 8 to 10 packs. Meron po tayo doon na 2,000, good for 6 to 8 packs. Meron po tayo dito sa likod na 2.5, good for 6 to 8 packs. Yung may, kubo na may room, tapos may balcony. Then bukod po sa mga kubo, meron po tayong TP house. So yung TP house po ay 1.5, good for 2 packs. Included na dun yung entrance. So halimbawa, Pag sinabi mong TP box, ano po? ay TP house po. TP house. Yung ganun. So good for 2 packs. Included na dun yung entrance. Halimbawa, kung kailan po ni ma'am na jowa nyo, si Mrs. po. So yung 1.5 na babayaran nyo, meron na kayong titirahan ng TP house. Wala na kayong entrance, may bedding sa ron. Yun. Yung mga Then, kids po, meron po. included na po yung mga Yung mga swimming kids pool. po, meron po discount yun. Yes po, Yes, ang 7 to 12 ay 50% discount. Then yung 4 below is wala na pong charge. Okay. Siyempre yung mga senior citizen po natin at saka yung mga PWD, yung mga senior citizen po natin at saka yung mga PWD is 20% discount. Ang hindi ko po natanong nung kinuha namin to, kasi ibang resort, pag kumuha ka ng isang bahay, meron silang cook. O-order ka lang. Meron po ba kayo dito gano'n? Dito po, meron po tayong canteen na ang mga available lang po nating menu na ino-offer ay mga silog. Silog, long okay. silog, daing silog, hot silog, yung mga ganun. Pwede na rin yun. Opo. Kasi yung iba naman, pupunta sa gabi. Hindi naman masyado kumakain sa gabi. Mahalaga yung almusal. Yan. Yan po yung antisipasyon kasi Pwede may po mga- i-serve sa kwarto yun. Pwede po. Oo, sabihin namin, nandun or- kami sa Natnaga, sa Nipahat na gano'n. Order lang po, then i-serve sa inyo. Maganda, no? So, marami po kayo tao dito. Marami po kasi meron po kami sa garden, meron yung sa maintenance ng mga tubig, ng mga ilaw, meron po yung tagalinis ng mga room, and sa canteen. Isa pang nabalitaan ko, yung may-ari, yung ibang worker yun dito, working student. Yes, yan. Yan po yung isang maganda po sa Totoo pala yun. sa boss po namin. Talagang yung mga may lumalapit po kasi na yan, yung mga kabataan na gustong mag-apply ba. So Opo. binibigyan po niya ng chance yon na para kasi makapag-aral. Lalo na yung mga nasa risk na makapagtigil sa pag-aaral. Pinupush po niya, tinutulungan niya na makapag-aral sa pamamagitan ng halimbawa, every walang pasok, Saturday and Sunday. So nag-helper lang sila dito. Then binibigyan na ni Ate Rose ng allowance. To check, Kuya Enzo, ito po ay anong exact lugar pag sinabi mong dagat-dagatan? Anong sasabihin? Anong barangay? Anong ganyan? Okay. So ito pong dagat-dagatan. So kaya nga po pala, i-share ko lang po, kaya po Opo. siya tinawag na dagat-dagatan. Kasi noong unang panahon pa, ito po ay body of water talaga na may naipon na talaga siyang tubig. Para siyang parang latian, parang lagoon na maliit. Opo. Tapos nung mga lolo namin nung araw yan ay ginawang palayan. Kumbaga, maganda naman yung harvest namin. Tapos nung naisip ulit na ibalik yung tubig, so naging permanent na ulit, binalik na ulit dun sa dating tubig niya. So parang miniature, bahay-bahayan, baril-barilan, laro-laruan, ito naman dagat-dagatan, miniature ng Kaya dagat. po pala kahapon, meron kaming isang kuya na nahulog po dyan eh. Opo. Doon po sa may Toledo, nahulog. Natakot kami. Opo. Akala namin malalim. Mababaw lang po. Hanggang dito raw po pala. Pero pagka po gantong summer, bumababaw talaga siya. Pero hindi naubusan ng tubig kasi may mga bukal po yan sa gilid. Ibig sabihin tumataas din po tubig yan. Pagka po rainy season, yan tumataas po yung tubig. Siguro mga hanggang dito naman. So hindi pa rin siya ganun kadelikado. Opo. At saka yung tubig po natin malinis kasi galing yan, may mga bukal po yan sa gilid. Yung dalawang pulyo po, paano po nililinis yun? Since na bukal yun. Meron po yung pagka vacuum, po may umaga, vacuum pag umaga, yung vacuum na Opo, yung sa ginagawa namin sa pool. yung alikabok yung Ganun din ang sa ilalim. ginagawa nyo. Tapos Then, parang pistay na kinukuha yung mga dahon-dahon. Yan, tapos continuous po yung tubig natin, non-stop po yan. Ang maganda sa inyo, walang chlorine. Yan, wala din po. Ayan. May pagkakataon po na nilalagyan din ng chlorine pagka yung talagang hindi pwedeng tanggalin agad yung tubig dahil Opo. maraming tao. Pero minimal lang po, para lang mamatay yung bacteria. Opo, or ano. yung sa mga pool kasi, lintik ang Yung sobra yung lumublob chlorine. ka, sakit sa mata eh. Oo. Ang daming chlorine. Yan po kasi, palibasang malakas yung nagpo-flow na tubig. So, hindi po natin kailangan maglagay ng chlorine ng lagi-lagi. So mga viewer, ito, pakinggan natin si Kuya Enzo, paano kayo makakarating dito. Ano po, so ano po sasabihin nila galing ng Manila? Bawa, Ayan. i-waste po, ano po ilalagay sa waste? Para po sa may mga sariling sasakyan, wag niyo pong i-direct na i-waste or i-Google Map ang dagat-dagatan.
Kasi meron pong way na ituturo sa inyo na malayo, iikot kayo Ay, dito sa may ano. lugar. So dapat po dito lang sa Along Marilake, ipin nyo lang po sa Waze ang Cuyambay Hall. Cuyambay. Cuyambay. Opo. Then pag nandun na kayo sa baryo namin, sa Cuyambay Hall, may makita lang kayong mga sign to Dagat-Dagatan. Ayun, Okay. Cuyambay Hall. Cuyambay. 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 Manunod, Cuyambay. Yan. Cuyambay Hall. Huwag nyo pong i-direct ng Google ng Waze Dagat-Dagatan. Huwag nyo pipin. So Cuyambay Hall muna. Dito kayo tuturo sa Marilake. So malapit lang po, 1.7 kilometers mula sa Marilake papunta to sa Dagat-Dagatan campsite. And mostly ay puro cemented yung ating kalsada. Napakakonti lang po ng rough road compare doon sa kabila na mahaba yung rough road. Then Sige po. kung commute naman po, kung galing kayo sa Manila, sa Cubao, sakay po kayo from Cubao papunta ng Kogyo Gate 2. Pagdating sa Kogyo Gate 2, hanapin nyo lang po yung City Mall of Antipolo. Nandun po yung terminal ng jeep papunta sa Tanay. Okay, from Cubao to Kogyo, City Mall, nandun po yung terminal ng jeep. Sakay kayo dun sa papuntang Sampaloc. Then drop po kayo dyan sa Marilake sa Cuyambay, sa kanto ng Cuyambay. Tapos papapasok pa. Pagdating po sa kanto ng Cuyambay, sabihin nyo lang po sa mga tricycle natin ay papunta po kayong Dagat-Dagatan. Ay, mga nakaparado tricycle Opo, doon. at ihatin na po kayo dito. Okay. So, narinig nyo, mga manonood. Ano po? So, kung maglalakbay kayo, yan, binigyan kayo ng tamang lugar o sasakyan para makarating kayo dito sa kanilang lugar. So, kuya, isang napansin ko lang, ano po? Alam niyo naman ngayon, social media, yung mga kabataan nagte-text-text. Parang dead spot tong ano nyo. Opo, ayan. So, meron pong advantage and disadvantage pagdating po sa signal natin ng network. Sabi po ng ibang family, gusto namin dito sa spot na to kasi walang signal ng internet. Yung mga bata, nakita namin na hindi humahawak ng cellphone. So, yung oras nila, hindi na po-focus na sa cellphone kasi laro lang sila. Opo. Fishing, swimming. Okay. So, kaya talagang lang- hindi nyo masyadong binibigyan ng halaga yun Opo. para talagang makapag-rest sila. Ang disadvantage naman po, yung mga may trabaho at saka yung kailangan ng Yun. signal. So, kailangan po nila ng internet, sumagap ng internet, ay wala po dito sa baba. Pero kung kailangan po talaga ng signal, meron po tayong signal, simula dyan sa may Dagat-Dagatan, pataas po. For meron doon. smart network lang. Smart. network. Malakas po ang Opo, smart pagka, signal. pagka kailangan ng signal. Narinig nyo na, Glo. Patay pala kayo dito. So, si Smart lang pala boy Opo. dito. So, sa mga binibigyan ko na kayo ng clue, ba? Baka gusto nyo paratingin dito yan. Namamayani pala Opo. dito si Kuya Smart o Kuya Glo, ba? kaya yung mga pupunta, for emergency, magdala kayo ng extra SIM na smart para kung sakaling kailangan nyo ng internet. Yun. So, dapat Kuya, doon pala sa entrance nyo, para yung, halimbawa, hindi nakapagtanong sa inyo, biglang parang nandidismay at hindi makatawag, makatext. Dapat may advance notice na pala kayo doon na dito dead spot yung ganyan. Opo. So kung meron kayo smart ang malakas ang nandito. Opo. Ganun pa man, mag-ready na rin kayo sa store nyo. Dapat meron kayo dyan mga ready, mga SIM ng ano. Po. Ng Kaya smart. po, maganda pong idea Yun yan. po. Para yung mga biglaan na... Hindi, ang sa akin po, yung advice ko lang para kahit pa paano natutugunan nyo yung ibang addict. Opo. sa cellphone. Internet, sa... Diba? For trabaho man or... Kahit ang punta nila dito, nagliligal yun, hindi na iwasan hawakan ng cellphone Baka may emergency tawag o ano, di ba po? Sa ngayon kasi pangangailangan na yung signal hindi siya luho lang kailangan talaga internet pang Opo. contact. Sino po ngayon ang mayor dito sa lugar niyo? Binabati ko nga po pala ang aming magiting na punong bayan si Honorable Lito Tanhuatco. So siya Lito po. Tanhuat. Opo. Sir, Ayan. So ayun anong po. takali po, mayor? Napakakisig naming mayor. Opo. Pero si Ate Rose, walang balak tumakbo kahit na konsyal o ano ha? Ay, wala Kasi po may focus siya. kawang-gawa siyang ginagawa, yung mga... Matagal na, dati po siya sa nung panahon na sa Kagawad siya at talagang napaka-aktibo rin niya pero nung napokus siya dito sa kanyang so hindi na muna niya iniisip yung politika kasi sa kanya nakakatulong naman siya sa kahit sa paraan na hindi siya politiko so tumutulong pa rin siya sa mga tao. Ito lang po kinakaabala ni Ate Rose. Marami din po siya mga NGO na sa mga katutubo. Ganun po? Opo, kasi siya isang katutubo din ng Dumagat Remontado dito sa Tanay. Minsan po, Kuya Enzo, aanyanyahan namin si Ate Rose. Kasi po, kung ninyo natatanong, itong aming network is kaya NGO TV Network. Opo. NGO po talaga kami. Ayan.
So, kagaya po niyan, itong mga kaalaman na pinag-usapan natin, makikita nyo ito sa NGO Network TV. Ngayon, sa isang banda, pag nakausap namin si Ate Rose, sa tingin ko, mas marami siyang kaalaman Ayan, na maibibigay opo. pagdating sa NGO. Opo, talaga aktibo siya pagdating sa mga Opo, ganyan. sana po ay makapanayam namin Opo. sa mga darating na panahon si Ate Rose. Opo. Ngayon, meron po ba kayong contact number? Sabihin po niyo po sa Okay. mga ating mga viewers niyo kung halimbawa gusto magpa-reserve sa inyo para po Ah. madali po tayo kung ma-contact. Okay, so sa mga nagnanais po na pumunta dito sa Dagat-Dagatan Campsite, so welcome po kayo. Meron po tayong official page ng Dagat-Dagatan Campsite, search nyo lang po sa Facebook. At very responsive po yung aming mga kasamahan sa pagsagot sa inyo. Lahat po ng pangangailangan ninyo at gusto nyo malaman ay masasagot po dun sa page, so including yung booking at saka yung direction kung paano magpunta rito. At kung ano yung mga amenities na na-offer namin ay pwede nyo pong malaman dun pa lang sa page. Ano po nakalagay doon sa page nyo sa Facebook? Dagat-Dagatan Campsite po sa Facebook. Dagat-Dagatan Campsite. Meron po silang site sa Facebook. Yan, nandun din po yung number namin, pwede kayong tumawag at sumasagot naman po kami. Ayan. And soon, siyempre, nakapanayan natin si Kuya Enzo, mapupunta na sila sa YouTube. Yan. Dahil meron po So- tayo YouTube channel, NGO TV Network. Yan, meron po tayo sa YouTube. Ano po? So, maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami ng malaki sa kaila Kuya Ricky at sa kanyang team, ang NGO Social. NGO. Nagpapasalamat po kami ng malaki sa pagpasya nila Kuya Ricky at ng kanyang team dito sa Dagat-Dagatan Campsite. At salamat nga po pala kami ng malaki kila Kuya Ricky at sa kanyang team, lalong-lalo na sa NGO TV Network sa pagpasyal dito sa Dagat-Dagatan Campsite. Napakalaking tulong po ng pagpasyal ninyo dito sa aming campsite dahil kayo po yung mga taong tumutulong para mas lalong lumawak yung nararating ng isang mga pasyalang katulad nito. So, yan po ay nagbibigay ng livelihood sa community. Opo. So, kayo po ay nagbibigay ng sikhay para mabuhay yung mga turismo. Opo. So, yan po, maraming salamat po sa inyong pananatili at sana ay nag-enjoy kayo sa ating Dagat-Dagatan Campsite. Kami rin po naman ay natutuwa, talaga nasisiyahan kami, unang-una, sa lugar na nakita namin, sa mga tao na mga sumalubong sa amin para kami entertainin sa pangangailangan namin. Very accommodating sila. Sa iba po kasi wala kaming bibihira po yung nakikita namin ganong assiste sa mga customer na kagaya namin. Actually, hindi po kami nagpakilala talaga na kami taga NGO Network TV. Dumating kami dito talagang para mga turista na gusto namin magpasyal, maligo, mag-happening. Ano po, sa nakita nga po namin, isa kami siguro sangkap o isang materyales na parang nagagamit ninyo bilang suporta namin sa inyo na sa kakagandahan ng lugar nyo, madali po natin mabibigay sa ating mga viewer, lalo na po yung nag-iisip kung saan nila gusto pumunta. Ang lalayong lugar, meron pala malapit dito sa Tanay na talagang nature na nature ang dating. So, ganun pa man po. Maraming salamat po kay Enzo. Thank you po, Kuya Sa Ricky. oras na binigay nyo. Ito po ay surpresa lang talaga. Opo. Hindi ko alam na nandito kayo. Napakagandang sorpresa po. Sinabi lang sa akin na nandito raw po kayo. Kaya sabi ko, bigyan na natin ng pagkakataon para makausap po natin si Kuya Enzo. Yan, salamat po. At maraming sana salamat makabalik po. kayo agad. Opo, Kuya Enzo. Salamat po. Baby Bugs.